my God. Breaking news. VP Inday Sara resigned as Department of Education Secretary. This is it. For me mga Lods, this is the right and wise decision na ginawa ni VP Inday Sara. VP Inday, huwag ka nang makisali sa cabinet post ng Marcos administration. Actually, I'm happy. It's a good move. Yung ibang mga loyalista tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo. Pwede yan maging dahilan ng kasiraan ng mga Marcos, for your information. VP Inday Sara is not an ordinary cabinet member. She is the Vice President at siya ang may pinakamaraming supporters and voters. Kaya I'm really happy. Sana huwag nang dumikit si VP Inday Sara, no, sa administrasyon na to. Okay na yung Vice President siya, gawin na lang niya, no, ang Vice President niya sa Pilipinas, pero wag na siyang suma sa cabinet member, no, ng Marcos administration. VP Inday Sara, we are here. Solid pa rin yung suporta namin. Hihintayin ka namin hanggang sa ikaw na ang magiging next na president ng Pilipinas. Alam nyo mga Lods, napagtanto ko lang, during campaign, sobrang malabnaw pala talaga yung mga promises ni President BBM. Diba? Yung like, for example, babangon tayong muli. Sabay tayong uunlad. Diba? Yung mga ganyang slogan, masyadong promising to the point na, yun, maraming maniniwala. Kasi of course, Marcos din siya. Diba? So, saludo tayo kay Apo Lakay diba? Yung ama niya. So, tayo naman, diba? Amazed na amazed. Pero naisip ko lang mga Lods, magkaiba talaga sila, no, ni former President Rodrigo Duterte. Pansinin mo yung during campaign din ni Tatay Digong. Diba? Specific si Tatay Digong sa gusto niyang mangyari. Diba? During campaign, ano ang sinabi ni Tatay Digong? Specific siya, diba? Droga. Sugpuin niya ang droga, sugpuin niya ang korupsyon. Diba? Kumbaga, may direction, kumbaga. Kaya makikita mo talaga yung pagkakaiba, no? Ngayon ko lang naisip na, yung mga sinasabi ni BBM, nung campaign period pa, puro matatamis na salita. Kaya pansinin mo ngayon, hindi niya masugpo-sugpo yung corruption, di ba? May nakita ka bang hakbang na ginawa ni President BBM ngayon pagdating sa corruption? Di ba wala? Di ba? Billion-bilyong budget and program. Hindi man lang niya binusisi. Basta-basta niya lang talaga, di ba? Basta-basta lang na talagang inapprove. Yung PCSO, di ba wala siyang sinasabi? No, it's because yun pala. Wala sa kagustuhan ni President BBM yung sugpuin ang corruption. At ito pa napansin ko mga Lods. Ang mga Duterte, pansinin nyo sila pag nagsalita ang mga Duterte. Hindi sila promising. Never ko pang, ewan ko lang kayo mga Lods, pero never ko pang narinig sa kanila yung sabay-sabay tayong babangon muli. Di yung mga corny na mga di ba yung mga corny na mga matatamis na salita? Never ko pang narinig kay Tatay Digong yung sabay-sabay tayong uunlad. Sabay-sabay tayo sa pagbabago. Yung mga, di ba, yung mga ganyang slogan, never kong narinig sa mga Duterte. Pero wag ka. Duterte delivers. Di ba? Kaya ngayon ko lang na-realize di ba? Yung mga politiko, di ba? Yung mga gahaman sa kapangyarihan, pansinin mo yan, sila tambaluslos, di ba? Kung makapagsalita talaga sila, no, full of promises, full of dreams, mga matatamis na salita. Pero ang ibibigay lang sa mga tao, ayuda. Diba? Kaya sa totoo lang mga Lods, I'd rather choose Duterte talaga. Kasi ang mga Duterte may direction Diba? Ang mga Duterte, alam nila ano ang kailangan nilang gawin at inuuna talaga nila ang mga tao
kesa political career at ambisyon nila. Kaya sa election mga Lods, alam na natin, sa next election, yung mga nagsasalita ng mga, di ba yung mga nagsasabi ng mga bulaklaking salita, mga matatamis na salita, sus! Wag na! Di ba? Wag na! Dun ako sa palamura. Dun na lang ako sa kamay na bakal. At least, kitang-kita natin ang pagbabago at resulta. Sabi ni Sir, ganyan lang po talaga mga old rich families. Wow, sana all. Inom muna ako tubig. Old rich families. Alam mo sir, no, if may alam ka sa leadership, lalo na pag isa kang leader ng bansa, and first lady pa naman din. Kasi lahat ng gagawin mo, nadadamay ang presidente. Sa pinapakita, no, ni first lady doon sa ginawa niyang tagabit-bit ng ininuman niyang wine, si Cheese Escudero. Isa lang ang ipinapahiwatig niya doon. Boss niyo kami, hawakan niyo yan. Diba? Ganon yun. Diba? Kasi sa totoo lang, marami naman ako nakikitang mga mayayamang pamilya. But hindi nila ginagawa yan. Lalo na sa isang Senate President. Sir, baka nakakalimutan niyo po, may tinatawag tayong proper etiquette. Lalo na sa mga gatherings na ganyan. And grabe sir, no? Talagang napaka-grandioso nila. Talagang party-party, no? Makikita mo talaga sa first family, wow, ang yaman talaga nila. Pero sir, I believe mas matanda ka sa akin. Tama ba yan, sir? Tama ba yan na iparamdam mo sa mga Pilipino, mga mayayaman kami, bongga kami? Tama ba yan, sir? Inuuna pa yung mga ganyan, yung mga pangunahing problema ng bansa, ni hindi nga nabibigyan ng agarang solusyon? Tama ba yan, sir? Na iparamdam natin sa sambayan ng Pilipino na, di ba? Leader ka ng bansa, pero ipapakita mo sa mga Pilipino na wine kami. We are rich. Sir, magkaroon ang isang leader dapat, sir, magkaroon dapat ng pakiramdam, 'di ba, ng sympathy sa mga tao. Kawawang Pilipino.